I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, do you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! Hindi mga kapatid hindi diwa ng pagkakapatiran. Yung diwa ng pagkakapatiran, dapat mas mura ang titinda mo sa kapatid mo. Kapatid mo yun Bakit ang mamahal? Bakit yung wish ticket mahal? Bakit yung lahat na lang sa loob mahal Yung hydrogen water nga tol, sabi ko diba? Kung totoo talaga yung hydrogen water, siguro naman sa dekada ng tumakbo ang hydrogen water, ang yaman na nila. Kaya nga diba naka-attenda nga ng Eras Tour ni ni Taylor Swift, yung isang anak ng may nagpapatakbo ng Marsiglo. Kung totoo yung hydrogen water at mahal mo ang mga kapatid, bakit hindi mo ibigay ng libre yon? Nakakagaling pala. Ibigay mo ng libre yun, yung hydrogen water. Di nagsigalingan ng mga kapatid, aanhin mo pa yung pre-hospital. Yan naman ang hydrogen water, marami na nagagamot. Di ibigay mo libre yan, hindi lahat ng kapatid nagsigaling. Wala ka namang ginastos. Mayroon ka pa rin namang mga water station. Kung may pag-ibig ka sa kapwa mo, meron kang hydrogen water, ibigay mo ng libre yan kung nagpapagaling naman pala yan. Diba? Ginagawa nga gatasan ng mga kapatid, Brad CJ Exactly. Yan ang bottom line mga kapatid. Natumbok mo tol. Ginagawa lang po tayong gatasan. Kaya nga, lagi kong sinasabi, pera-perahan na lang dyan sa MCGI. Sana magising na po tayong lahat mga kapatid. Tulad namin, nagising na po kami. Kung hindi pa siguro tol nawala yung matanda, si Brad Eli, most likely hanggang ngayon, pa rin tayo bulag pa rin tayo. Oo. Nagising tayong lahat. Yan ang realidad, mga kapatid. Yan ang totoo. Merong mga nauna nang nagising. Pero karamihan sa atin, baka 98% hindi pa nagigising kung buhay pa hanggang ngayon. Si Brad Eli. Pero mabalita ko lang, dumadami ang mga closet sa Australia, sa Europe at sa US, pati ang mga kasamang manggagawa, Brad CJ. Dumadami ang mga closet ng mga kasamang manggagawa. True. Totoo po mga kapatid. Kasi nagre-reach out po sa amin. Kahit po sa akin, meron po mga nagre-reach out. Kaya yung mga nagme-message po, mga kapatid, pasensya na po kayo kung hinuhukay ko po lahat ng mga message nyo. Napakarami po, kaya hindi ko kaagad masagot. Iba nasasagot ko after isang linggo pa ata. Pero iniisa-isa ko po lahat mga kapatid. Pasensya na po kayo dahil siyempre meron din akong hanap buhay. Ang trabaho ko po, regular na oras, plus hindi naman yun lang ang kinakaing oras ko sa trabaho dahil may mga iba kong trabaho na beyond working time, kailangan kong bigyan ng panahon. Then may pamilya rin po ako. Kaya mahirap mga kapatid na isingit. Katulad ngayon, tol, nakalimutan ko, papasok nga pala ako Oo nga nandito na ako sa office po namin mga kapatid, nakapark na ako ngayon. Tinesting lang po namin, magkausap kami ni Brad Badong kanina. Tinesting lang namin kung obra nga itong live. So sa susunod ulit, kung gusto mo tol na may topic o sabihin, message mo lang ako tol. Pagka libre ako, sa natin. Yung yung nabanggit ko ba sa yung buhok sa buhok, BJ? Alin? Yung sa buhok, may mga kapatid na nagme-message sana i-topic daw yung aral sa buhok. Sige po, i-topic po natin yun. Meron ng paksang na si Brad CJ. Actually, meron na po akong dalawa na tapos meron lang isa pang binubuo ko rin po. Pero sa buhok po, meron po tayo diyang pag-uusapan na. Siguro yan ang unahin natin sa Sabado siguro. May awang sa Sabado, yan po. Ang linawin po natin tungkol dyan sa buhok. Meron na kasi ako sa buhok, sa gayak, mga paglilinaw po natin. Again, mga kapatid,
Hindi po namin binabago yung pananampalataya natin sa Diyos. Hindi. Nananampalataya pa rin po tayo sa Diyos. Pero meron po kasing mga itinuro po sa atin, ipinatupad sa atin, na hindi naman bawal. Nire-restrict, hindi naman restricted. Hinihigpitan, hindi naman mahigpit. Yan po kasi ang common sa mga kulto to keep yung control over the members. Kasi pag mahigpit, mas lalong ang mga members ay inclining to fanaticism. At anong gawin mo, isusunod na lang siya sa'yo. Ganun eh. Kumbaga, i-filter ng iglesyang kulto yung papasok. Nakikita niyo yung nangyayari po ngayon dyan sa MCGI. Fini-filter na niya. Sabi niya, umalis tayo. Gustong umalis. Yung ayaw na, umalis. O hindi ang layunin niya, kaluluwa eh. Ang layunin niya, yung magiging panatiko. Ayaw niyang linawin, ayaw niyang sagutin yung mga kini-question, mga tanong ng mga kapatid. Yun na lang, lumabas na lang kayo kung ayaw nyo. Ganon kasi ang kulto, mga kapatid. Tignan nyo, napakahigpit pa ngayon. Mas mahigpit pa ngayon eh, kesa dati. Ngayon hindi na pwede magtanong. Dati pwede magtanong. Di ba kayo nag-iisip dyan, mga kapatid? Ano ibig sabihin? Kulto po yung MCGI case na yan, mga kapatid. So, lilinawin lang po natin na pag mayroon namang magtatanong, Brad, bakit noon? Yan ang laging bakit noong buhay pa si Brad Eli, hindi mo yan tinanong? Alam niyo, mga kapatid, para huwag niyo nang uliting itanong yan, ganito lang ang sagot ko po dyan. Hindi na itanong O ano ngayon? Babalik pa tayo. Yan ang minsan tol, parang lang yan Bakit hindi nyo tinanong dati? Wala, hindi nga na itanong Anong gagawin natin? Nandito na tayo ngayon. Kaya medyo lawakan lang ang isip, mga kapatid. It's out of the topic. Ito pa, Brad CJ, pati yung mga cellphone ng mga kapatid. Biruin mo, Brad CJ, merong kapatid na nagdadahilan na lang para hindi ako i-block. Nag-comment lang ako, Brad CJ, nag-comment lang ako doon sa ang ginawa nila, kinuha yung cellphone ng kapatid. Tapos pinlock ako. Grabe naman. Cellphone, mga kapatid, personal na yun. Pati cellphone. Ayan, ikaw promise na Ral, tignan mo, ang masyado ka kasing masyado kang didiretsuhin ko na, Brad CJ. Ikaw, Ramis Naral, hindi ba totoo nung nagtatrabaho ko sa Macau, kasama kayo sa may bahagi kayo sa sweldo ko, kayo mag-asawa, binibigyan ko kayo ng pera. Tapos itong Lengleng Chandimatos na to, na meron kang asawang Portuguese, nilalandi mo yung kapatid. Tapos ikaw, Ramis Naral, tatanggapin mo yung cellphone na galing doon sa malanding Leng Chandimatos na yan? Yun ang mga kapatid. Nawala na po sa atin yung respeto sa kapwa. Kahit paanong ng isang kapatid, you have to respect. Kahit paano pang sa kapwa mo, you have to respect their privacy at kung ano yung karapatan nila. Huwag tayong lalagpas doon. Dahil unang-una, yung mga members, mga kapatid, mga kasama na mga manggagawa dyan sa loob, yan nandiyan pa sa loob, matuto po tayo, ayaw nyo lumabas, nandiyan pa rin kayo. Okay lang. Pero igalang nyo naman ang mga members. Marami namang mga kapatid nagtitiis pa rin nandyan. Nagsusumbong lang sa amin pero ayaw pa rin umalis. Irerespeto namin sila. Wala kaming pinipilit lumabas. Tandaan nyo, mga kasamang manggagawa. Wala kaming pinipilit lumabas diyan. Kung pwede nga manatili sila, pinananatili pa namin sila Pero, respetuhin nyo naman. Meron din karapatang pantawa mga members. Hayaan nyo sila. Yung cellphone, wag nyo kukunin. Personal niya yan At pag nag-decide ang kapatid, respeto nyo. Irespeto natin. Magpakita tayong halimbawa, mga kasama. Wag tayo
kayong gumawa ng, alam nyo naman yan eh, nagkakaintindihan na tayo, alam nyo ang ibig kong sabihin. Kahit pa sabihin nyo na sa demonyo yan sila Badong, sila CJ. O di sige na, sa demonyo na kami. Pero, huwag nyong pilitin ang kapatid kung anong gusto nilang desisyon. Huwag. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo sila, may isip sila. Hayaan nyo. Ang pananampalataya, hindi sa pilitan. Di kapag kaya mga kapatid, pinipilit nyo, saan nyo dadalhin yan? Baka mamaya napipilitan lang, na-impyerno pa dahil sa inyo. Kaya nga, Brad CJ, biruin mo, ito pa, meron nag-message sa akin. Ano ito, Brad CJ? Meron grupo ito ng mga kapatid sa MCGI na meron daw silang gagawing parang congress. Ngayon, merong ilalagay sa personal computer at saka sa cellphone nila na application ng iglesia. Kung totoo man yan mga kapatid, at kung i-implement nila yan, tumanggi po kayo. Yan ang maipapayo po namin. Tumanggi kayo. Ang pananampalataya sa Diyos walang sapilitan. Kaya dapat hindi po kayo pinipilit. Anumang bagay na pinapatupad sa inyo ng sapilitan, ibig sabihin yan. Hindi po yan galing sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi namimilit. Tandaan nyo yan mga kapatid. Ang Diyos hindi namimilit. Kaya pag in-implement man yan, tol, yan ang maipapayo po namin. Huwag kayo magpa-install niyan. Pagka nagalit sa inyo, sinuspindi kayo, isa lang ibig sabihin. Hindi yan ang totoong sa Diyos. Hindi. Dahil walang sapilitan dapat. Ang pananampalataya, gaya ng pag-aabuloy, walang sapilitan. Ganun din yan. Hindi po yan pinipilit. Kaya huwag kayong papayag, mga kapatid. Huwag kayong papayag. Invasion of privacy yan. Alam nyo, mga kapatid, kahit ang gobyerno, halos siguro naman lahat ng bansa, ganun, ng mga democratic na bansa, perera nung siguro ang North Korea, merong batas ukol sa pagprotekta ng privacy ng individual. Invasion of privacy po iyan. Huwag niyong sundin yan mga kapatid. Huwag kayong papayag.